Kabanata 261. Hindi napigilan ni Tommy at ng iba pa ang mapangiti nang marinig ang sinabi ni Glenn. Namula agad ang mukha ni Benedict sa kahihiyan. Bagamat hindi siya masaya, hindi niya ginawa maglakas loob na magbitaw ng isang salita. Hindi. Ikinaway ni Devin ang kanyang mga kamay bilang pagpapaalis bago hinayla si Simon papunta sa kanya. Ito ang aking anak, Simon. Si Benedict ang kanyang biyenan. Natahimik si Glenn matapos na maunawaan ang sitwasyon. Gayunpaman, ang kanyang tono ay mahigpit at malamig pa rin kapag tanong niya, bakit mo dinala ang napakaraming tao? Mr. Moore, hindi mo ba alam gusto kong kumain dito? Nang maingat, I'm so sorry, Mr. Lowe. Aalisin ko sila sa sandaling ito. Nanginginig sa takot si Devin bago sinipa si Simon. At umuungal. Magwala. Ang daming dimwits. Nagulat si Simon. At agad siyang umalis. Ang parehong masasabi para kay Benedict at sa kanyang pamilya bilang. Dali-dali silang lumabas ng kwarto. Iyon ay isang lubos na kahihiyan para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ano iyon? Simon. Bakit parang walang ideya si Mr. Lowe na magpapakita kami? Si Gianna noon. Galit na lumabas ng kwarto. Hindi ako makapaniwalang ang lakas ng loob mong tanungin ako niyan. Kasalanan niyo lahat ito. Bakit hindi siya? Masama ang loob. Gusto lang niyang kumain ng mapayapa bago kayong lahat pumasok. Wala sa mood si Simon. Yumuko sa kanyang asawa pagkatapos matanggap ang sipa na iyon. Ayon kay Simon, sinisisi niya rin si Stella. Kaya naman, nakaramdam siya ng hiya nang marinig ang mga sinabi nito. Tama na yan. Itigil ang paggawa ng eksena. Hindi pa ba tayo nakakahiya? Sinaman ng tingin ni Benedict si Simon at kanyang asawa bago sinabing, bumalik tayo at maghintay sandali. Sino ang nakakaalam? Baka magbago si Mr. Lowe. Ang kanyang isip pagkatapos magsalita si Mr. Moore ng ilang magagandang salita. Oo, talagang susubukan ulit ng tatay ko. Pansamantala, bumalik muna tayo. Tumanggo si Simon. Dala ang mga baso ng alak sa kanilang mga kamay. Lahat ay bumalik na nagtatampo. Pagbalik nila sa kanilang sariling silid, nakita nila si Jared na iniimpake ang lahat ng pagkain sa mga kahon ng takeaway. Hindi na nagulat si Jared sa pagbabalik ni Benedict at ng kanyang pamilya. Anong ginagawa mo, Jared? Ito ba ang ginagawa mo kapag may tinatrato ka sa isang pagkain? Since tayo na, nandito pa rin at hindi pa tapos kumain. Paano mo iimpake ang pagkain? Sinusubukan mo bang tumakas ng hindi nagbabayad? Ang babayaran. Nagalit si Stella sa sandaling pagtitig niya kay Jared. At the same time, gusto na siya nitong pakawalan. Frustration matapos ang nangyari. If I remember correctly, some of you said they were going to dine with the mayor. At saka, narinig ko, wala ni isa sa inyo ang gustong bumalik. Mali ba ang naalala ko? Tinignan ni Jared si Stella ng malamig na tingin at tumawa. Teka, hindi ba kayo pinansin at pinalayas? Cut the crap. Inggit ka lang. Kumain na kami kasama si Mayor. At inalok pa namin siya ng A. Toast. Ano ang alam mo? Isa ka lang walang kwentang ex-convict. Tsaka akala ko sinabi mo na napuntahan mo na bahay ni Mr. Lowe para kumain. Tinanong na namin siya tungkol dyan. At tinanggihan niya, Javier said with a look of paghamak. Mapanlin lang na nakakumbinsi ang paraan ng tahasang pagsisinungaling niya tungkol sa pakikipagtagpo niya sa alkalde. Bagamat batid ni Benedict at ng kanyang pamilya ang kasinungalingan ni Javier, wala ni isa sa kanila ang tumayo para kontrahin siya. Obviously, alam na agad ni Jared na nagsisinungaling si Javier. Isa pa, puno pa ang mga wine glass nila noong sila ibinalik. Bakit mapupuno pa ang baso nila pagkatapos uminom kasama si Mayor? Javier, baka dapat mong patalasin ang iyong kakayahan sa pagsisinungaling. Puno pa ang iyong mga baso ng alak. Paano mo nagawa? Lasing kasama si Mayor.
Nakikita kung paano ka magsisinungaling tungkol sa isang bagay. Ikaw ay kasing kasuklam-suklam bilang isang walang kwentang ex-convict. Kung hindi mas malala, ngumisi si Jared. Natigilan si Javier habang inilipat ang tingin sa baso ng alak niya. Agad naman siyang namula pagkatapos. Napagtatanto na nalantad ang kanyang mga kasinungalingan. Sa pagiging tao niya, hindi niya kayang lunukan ang pride niya. Ang dahilan kung bakit napuno ang kanilang mga baso ng alak ay dahil ipinapalagay nila na ang alak ay isang limitadong edisyon. Sauvignon Blanc. Kaya naman, gusto nilang tikman ito. To their dismay, that was the giveaway. Bakit may pakialam ka? Hindi alintana kung nag-inuman kami ni Mr. Lo. Nakilala pa rin namin siya. Sa kabilang banda. Gusto kong makita kung paano mo planong magbayad para sa pagkain. How dare you try to have a free meal at Mr. Gastos ni Luis. Kapag nalaman niya ang tungkol dito, sigurado akong pupunasan niya agad ang ngiting iyon sa mukha mo. With that, umupo si Javier at inilayo ang ulo kay Jared. Sinong may sabing kailangan kong magbayad para sa pagkain? Hindi ba lahat kayo nag-order din ng pagkain? Well, wala akong pera. Magbayad ng kahit ano. Gusto kong makita kung sino man sa inyo ang makakaalis sa lugar na ito. Ngumiti si Jared bago umupo. Pababa. Nang marinig iyon, natigilan si Benedict at ang kanyang pamilya. Anong ibig mong sabihin, Jared? Di ba sabi mo ginagamot mo kami? Nagba-back out ka ba ngayon? Benedict, tanong na nakakunot ang noo. Oo, nagba-back out ako. Wala na akong ganang magpakain sa sino man sa inyo. Dahil hindi ako magbabayad. Ako, hulaan na walang makaalis sa amin. Sa panahong iyon, haharapin din kayo ni Tommy. Sambit ni Jared. Walang pakialam. Dahil wala ang kanyang mga magulang. Hindi nag-abala si Jared na ipakita kay Benedict at sa kanyang pamilya ang isang onsa ng paggalang. Bagamat kamag-anak niya ang mga ito. Hindi sila kailanman nagustuhan ni Jared. Napailing si Benedict at ang kanyang pamilya nang marinig ang kanyang mga salita. Hindi nila akalain si Jared. Mag-back out, don't you dare play your tricks on us. Jared, bayaran mo na ang bill. Nababalisa na si Javier habang sinisingil. Patungo kay Jared. Tinapunan ni Jared ng malamig na tingin si Javier. Kahit na mas matanda ako sa kanya. Hindi man lang ako nire-respeto ng B***** na ito. Tsaka naglakas loob siyang tawagin akong walang kwenta. Kanina pa naghihintay si Jared na ilagay si Javier sa pwesto niya. Nang lapitan ni Javier si Jared, napabagsak siya sa lupa nang makatanggap ng isang mahigpit na sampal. Anak, ayos ka lang ba, Javier? Nagulat si Benedict at ang kanyang pamilya kay Javier. Nang tulungan nilang tumayo si Javier. Galit na galit siyang nakatingin kay Jared. Gayunpaman, mas nag-aalala siya, Tommy sa sandaling iyon. Kung hindi magbabayad si Jared, susundan kaming lahat ni Tommy. Tay, paano kung hindi magbayad si Jared? Sa tingin mo ba susundan tayo ni Mr. Lewis? Kinakabahan niyang tanong. Huwag kang mag-alala dyan. Dahil kilala ni Simon si Mr. Lewis. Sigurado akong makakapagbigay siya ng ilang salita para sa atin. Bukod dito, niregaluhan pa siya ni G. Lewis ng 2 bote ng napakagandang alak. Sigurado akong hindi siya mag-iisip tungkol dito. Pagkain natin. Pagkatapos noon, tumingin si Benedict kay Simon at sinabing, kung talagang hindi nagbabayad si Jared, please, ipaalam kay G. Lewis. Hayaan mo siyang puntahan si Jared at iwanan kaming lahat. Ha? Sa isang alang-inang tingin sa kanyang mukha, si Simon ay nawalan ng salita. Paano ko gagawin yan? Hindi ko nga kilala si Tommy eh. Gayunpaman, maaari lamang itago ni Simon ang mga kaisipang iyon. Kanyang sarili. Oh, muntik ko nang makalimutan yun. Biglang nanambalik si Javier sa kanyang kalmado nang ipasa niya ang kanyang kamay sa kanyang kamay. Namumulang pisngi. Nakatutok ang kanyang mabangis na titig kay Jared. Narinig mo ba yan, Jared? Tignan natin kung sino. Hahanapin ito ni Tommy. Nang hindi siya sinisigawan.
Casual na nagbuhos si Jared ng isang tasa ng tsaa at nagsimulang humigop. Nang mga sandaling iyon, nasa labas ng kwarto sina Tommy at Glenn. Isang grupo ng mga taong dinala ni Glenn ay sumusunod malapit sa likuran na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Nagtataka sila kung bakit ang isang maimpluwensyang individual ay kumakain ng ordinaryong pagkain. Silid, ito ba ay isang lihim na pagbisita? Inakay ni Tommy si Glenn patungo sa silid na kinaroroonan ni Jared at sinabing, Mr. Nasa loob na ang pagkakataon. Mr. Lo. Tumanggaw si Glenn at akmang bubuksan ang pinto. Nagmamadaling pumunta si Devin para buksan ang pinto para sa kanya sa halip. Pagbukas ng pinto, laking gulat ni Devin nang makitang nasa loob ng kwarto sina Simon, Benedict, at ang pamilya ni Benedict. Sa totoo lang, nagulat din ang mga tao sa kwarto nang makita nila sina Glenn at Devin. Anong ginagawa niyo dito? Nagtatakang tanong ni Devin. Dad, dito tayo kakain. Bakit ka nandito? Naguguluhan si Simon. Ginoo, nandito si Lo para mag-alok ng toast kay Mr. Chance. Tutong sagot ni Devin. Nang marinig iyon, natigilan si Benedict. Nananaginip ba ako? Nangyayari ba talaga ito? Nanginginig siya. Bahagyang tumayo siya. Ginoo, Lo, napakalaking karangalan. Natatakot ako na hindi ako karapat-dapat. Benedict, excited na bulalas. With that, he held his glass of wine at naglakad papunta kay Glenn. Dapat ay naglagay si Devin ng ilang magagandang salita para sa ako. Kaya naman nandito si Glenn para alukan ako ng toast. Magwala ka. Wala si Mr. Lo para mag-alok sa iyo ng toast. Nandito siya para mag-alok ng toast kay Mr. Chance. Tinulak ni Devin. Umalis si Benedict dahil alam niyang wala si Glenn para makita siya. Natarante si Benedict. Sinong Mr. Chance kaya ang tinutukoy niya? Javier. Bakit ang inalok ni Mayor si Javier ng toast? Hindi pinabayaan ni Benedict si Jared na isipin na siya ay isang ex-convict. Ito ay higit na hindi makatwiran para sa isang mayor na mag-alok ng toast kay Jared sa puntong iyon. Ginoo, more. Sa tingin ko ay maaaring ako lang. Wala nang ibang Mr. Chance sa paligid. Sambit ni Benedict. Maingat. Inilibot ni Devin ang buong kwarto. Sa katunayan, si Benedict at ang kanyang pamilya lang ang nandito. Hindi pwede. Maging Jared dahil ordinaryong bata lang siya. Hindi siya maaaring ang taong nakita ni Mr. Lo. Ginoo, Lo. Nagkamali ba tayo ng kwarto? Walang ibang Mr. Chance sa paligid. Ang tono ni Devin. Lubhang magalang. Umalis ka. Tinabi ni Tommy si Devin at naglakad papunta kay Jared. Sumunod naman si Glenn. Lumapit siya kay Jared at sinabing, I heard you're here, Mr. Chance. Kaya naman, dumating ako para mag-alok sa iyo ng toast. Sana hindi ako nakikialam. Iyon lang. Biglang tumahimik ang paligid habang ang lahat ay nakanganga sa pagkataranta. Hindi lamang si Benedict at ang kanyang pamilya ang natulala, kundi ang grupo ng mga taong dinala ni Glenn ay pare-pareho. Nabigla. Bakit napakagalang ng alkalde sa kabataan? Hindi ito kapani-paniwala. Hindi napigilan ni Tommy ang mapangiti habang sinulyapan ang lahat ng tao sa silid. Mabilis na bumalik sa katinoan ang grupo ng mga opisyal na sumusunod kay Glenn. Dapat may dahilan kung bakit. Si Mr. Lo ay napakagalang sa binata. Baka anak siya ng importante. Sa pag-iisip na iyon sa kanilang isipan, lahat sila ay humawak ng kanilang baso at inalok si Jared ng toast. Puno pa rin ng kulay ang mga mukha ni Benedict at ng kanyang pamilya. Kasabay nito, nagsimula na sila. Nakaramdam ng kaunting pananakot kay Jared habang iniisip nila kung ano ang nangyayari sa kanilang mga mata. Hindi na kailangan pang sabihin. Hindi pa rin sila makapaniwala. Katulad nito, si Devin ay labis na nabigla. Pagkatapos ay pinandilatan niya si Benedict. Umaasang may maya-alok siya. Pagpapaliwanag, paanong hindi niya sinabi sa akin na kakain siya ng isang taong napakahalaga? Sa kasamaang palad para sa kanya, si Benedict ay wala sa estado upang bigyan siya ng sagot.
Noon, hindi niya masasabi. Devin na si Jared ay isang ex-convict lang. At hindi siya dapat banggitin. Ginoo, Chance, kamusta ang alak? Kukuha ako ng isa pang bote para sa iyo. Tanong ni Tommy habang nakatitig kay Jared. Walang laman na baso. Anong alak? Sinaman ang tingin ni Jared si Tommy. Ang Sauvignon Blanc na espesyal na inihatid sa iyo. Siyempre, parang natapos mo na. Parehong bote. Itinuro ni Tommy ang kanyang daliri sa mga walang laman na bote. Hindi man lang ako nakasipsip. May nagsabi sa akin na ito ay para sa kanila. Kaya naman, hindi ako pinayagang uminom. Ito, si Jared ay nakatitig ng masama kay Simon nang sabihin niya iyon. F***, sinong uminom ng alak na binigay ko kay Mr. Chance? Hakbang at kilalanin ang iyong sarili. Umungol si Tommy, habang nakatitig siya kay Benedict at sa kanyang pamilya. Ang kanyang mabangis na titig ay natakot sa lahat habang umaagos ang dugo sa kanilang mga mukha. Sama-sama, tumingin sila kay Simon. Wag mo akong tingnan. Wala akong ginawa. Assumption lang ng lahat. Walang kinalaman ang pagnanakaw. Kasama ko talaga. Sa sobrang takot, halos bumigay ang mga binti ni Simon. Pagkatapos ng lahat, si Tommy ay isang lalaking may kinatatakutan na reputasyon. Ang pag-provoke sa kanya ay parang pagtusok sa oso ng A. Patpat, kaya ikaw ang nasa likod nito. Sinong nagsabing uminom ka ng alak? Sa dalawang malalaking hakbang, sumugod si Tommy kay Simon at hinawakan siya sa kwelyo. Iluwa mo ang alak na ininom mo ngayon. Bam! Walang paabi. Pinalo ni Tommy ang kanyang kamao sa tiyan ni Simon. Ang biglaang epekto ay sanhinang. Ang huli ay sumisigaw sa paghihirap. Mr. Lewis, pakiusap, tigilan mo na ang pananakit sa kanya. Anak ko siya, para sa kapakanan ko. Please stop. Sa sobrang gulat, Devin, sumugod at sinubukang pigilan si Tommy. F*** ka. Dapat alam mo ang lugar mo. Ikaw ay walang iba kundi isang ministro ng kalusugan. Ang lakas ng loob mo. Para subukan at pigilan ako. Sinipa ni Tommy si Devin sa tabi at pinagpatuloy si Simon. Habang umaalingaw-ngaw ang paghihinagpis ni Simon. Ang pamilya Chance ay takot na takot sa sulok. Ginoo, Lewis, magkano ang alak? Ako na ang magbabayad. Bulalas ni Devin. Natatakot siyang mabugbog hanggang mamatay ang sarili niyang anak. Ang mga alak ay limitadong edisyon ng Sauvignon Blanc. Ang isang bote ay nagkakahalaga ng 500,000. Sa kabuuan, ang parehong bote ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Nakangusong sagot ni Tommy. O 1,000,000. Napatulala talaga si Devin. Dahil si Devin ay nagtrabaho lamang bilang isang health minister. Ang 1,000,000 ay hindi maliit na halaga para sa kanya. Bagamat nakapag-ipon siya ng malaking halaga. Nag-atubili si Devin na gastusin ito. Kung ganoon, iluluwa ko sa anak mo ang alak na ininom niya. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Devin, nagpatuloy si Tommy. Napola na ng sandamakmak na suntok sa tiyan ni Simon. Dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Ginoo, Lewis, mangyaring itigil ang paghampas sa kanya. Padadalhan kita ng pera ngayon din. Mabilis na kinuha ni Devin ang kanyang phone. Out at naglipat ng 1,000,000. Nang matanggap ni Tommy ang transaksyon. Sa wakas ay pinakawalan niya si Simon mula sa kanyang pagkakahawak. Tinahak niya ang daan kay Jared at sinabing, Mr. Malamang, nangyari ang insidenteng ito dahil sa kakulangan ko sa paghahanda. May ipapadala ako para kumuha ng alak ngayon. Kaagad, inutusan ni Tommy ang kanyang mga tauhan na kunin ang Sauvignon Blanc liquor. Sa kabilang banda, binaril ni Jared. Malamig na ngiti kay Benedict at sa kanyang pamilya. Kanina, sino ang nag-claim na paparusahan ako ni Tommy kapag hindi ako nagbabayad? Tumango si Jared. Ang kanyang mga paa at naglakad patungo sa kanila. Sa sobrang takot ni Javier ay bumagsak siya sa sahig. Gulat na gulat, pumulupot siya sa sulok at nagtago. Sa likod ni na Benedict at Stella. Jared, kasalanan ko ang lahat. Mangyaring huwag ilabas ang iyong galit kay Javier. Bata pa lang siya. Babayaran ko. Everything. Desperadong pakiusap ni Benedict.
Tommy, bilangin mo ang kwenta. Utos ni Jared. Tumango si Tommy bilang tugon. Ang kabuoang halaga ay 200,000. Nang marinig iyon ni Stella, napasigaw siya sa gulat. 200,000. Ano sa lupa ang nakain namin? May utang na 200,000. Tumahimik ka. Binatukan siya ni Benedict. Pinaikit ni Tommy ang kanyang mga mata. Anong problema? Ipinapahiwatig mo ba na ito ay sobra? Gusto mo ba ako? Bilangin ito ng detalyado para sa iyo. Hindi talaga. Babayaran namin ito ngayon din. Napailing-iling si Benedict. Sa pagmamadali niya ay hinatak niya ang phone niya. Lumabas para magbayad ng bill. Habang ipinadala ni Benedict ang pera, nakaramdam siya ng saksak ng panghihinayang. Kung alam ko lang na may mangyayaring ganito, hindi ko gagawin. Nag-order ng napakaraming pagkain. Gusto ko lang ipahiya si Jared. Kaya, inilagay ko ang aking mga order nang wala. Pag-aatubili, halos binaril ko ang aking sarili sa paa. Ginoo, low. Parang medyo mataas ang sweldo ni Horrington. Kahit isang mababang ministro at opisina ng kalusugan. Ang administrator na tulad nilang dalawa ay may kakayahang mag-forking ng ilang daang libo nang walang kahit na. Nagpupumiglas, sabi ni Jared habang umiikot para tingnan si Glenn. Ginoo, pagkakataon. Sisiyasatin ko kaagad ang bagay na ito. Sinaman ng tingin ni Glenn sina Devin at Benedict. Simula sa, ngayon, dismiss na kayong dalawa. Maglulunsad ng investigasyon. Kung matuklasan ko kayong dalawa, nasangkot sa mga tiwaling gawain, mapaparusahan ka. Thud. Nang marinig iyon, bumagsak sa lupa sina Devin at Benedict sa sobrang gulat. Ang lahat ng ating maruruming gawain ay magiging nakalantad kung maglulunsad siya ng investigasyon. Hindi tayo makakatakas sa parusa. Ginoo, Low, Mr. Chance, let us continue our conversation somewhere else. Mungkahi ni Tommy. Kanina, inutusan na niya ang kanyang mga tauhan na maghanda ng isa pang silid. Lahat tama. Tumango si Glenn bilang tugon bago hinarap ang mga taong sumabay sa kanya doon. Bakit? Huwag ka muna umuwi. Babalik ako maya-maya. Pagkaalis nila Glenn at Jared ay lumabas ng kwarto. Bago lumabas si Tommy, nagwalas siya ng panunuya. Tumingin kay Devin, Benedict, at sa kanyang pamilya, habang ang pamilya Chance ay nakatingin sa likod ni Jared, na umaatres sa malayo. Napuno sila ng isang labis na panghihinayang. Ang kakilakilabot na sitwasyong ito ay hindi mangyayari kung hindi namin tretuhin si Jared ng walang respeto. Gayunpaman, huli na para umiyak sa natapong gatas. Hindi nagtagal si Jared sa restaurant. Nakipagpalitan lang siya ng ilang salita kay Glenn, na labis na nagpasalamat sa kanya. Umaasa rin si Glenn na maging maawain si Jared sa kanyang anak na si Frederick. Agad namang pumayag si Jared sa hiling ni Glenn. Hanggat iniiwan ako ni Frederick na mag-isa, hindi ako lalabas ng paraan. Para abalahin din siya. Nang tuluyang makalabas si Jared sa restaurant, agad niyang nakita ang kanyang mga magulang na nagmamadaling pumasok, na may gulat sa kanilang mga mukha. Jared, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Hannah. Nanay, ayos lang ako. Bakit ba nagmamadali kayong dalawa? Naguguluhang sagot ni Jared. Natatakot kami na baka may mangyari sa iyo. Tingnan mo, nagawa naming magkamot ng papa mo. Ilang pera, though I'm not sure if it is enough. Binuksan ni Hannah ang kanyang bag para ibunyag ang laman nito. Sa loob, ang bag ay puno ng mga salansan ng pera. Ang mga tala na ito ay mula sa daan-daan hanggang sa matitira. Pagbabago, kaagad. Nasabi ni Jared na halos 20 hanggang 30,000 ang nasa bag. Nang makita ni Jared ang pera, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Hannah at sinabing, Mom, hindi kailangan ng pera. Binayaran na ito ni Benedict. Ang pag-aalala nila sa kanya ay nagdulot kay Jared na labis na naantig. Noong una, binalak ni Jared na tanungin siya. Magulang kong ampun siya. Ngunit matapos makita kung gaano sila nag-aalala para sa kanyang kapakanan, nagbago ang isip ni Jared. Who cares kung ako? Pinagtibay. Kahit anong mangyari.
Tinuturing ko pa rin silang mga magulang. Si Benedict ang nagbayad ng pera. Nawala na ba siya sa isip niya? Nakanganga si Hana sa anak na hindi makapaniwala. Sige, natutuwa kami na ligtas ka. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Hindi tayo dapat magpaligoy-ligoy. Gary, hinimok. May hindi magandang pakiramdam siya sa lugar na iyon. Umuwi na si Jared. Sa kabilang banda, ibinalik ni Hana at Gary ang lahat ng perang hiniram nila. Mula sa kanilang mga kaibigan. Nang makarating si Jared sa bahay. Naka-cross-legged siya sa kanyang kama at sinubukang simulan ang kanyang paglilinang. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ni Jared na linawin ang kanyang isipan. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang boses ni Benedict sa tabi ng kanyang tainga. The asterisk man it, napaungol si Jared sa pagkadismaya. Sa pagtatangkang alisin sa sarili ang boses, marahas na umiling si Jared. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Ang tanging paraan para maalis ko ang paulit-ulit na pakiramdam na ito ay ang makarating sa ilalim ng mga bagay. Gayunpaman, hindi napigilan ni Jared ang sarili na magtanong. Mula pa noong bata pa siya, pareho na silang pinaulanan ni Hana at Gary ng kanilang pagmamahalan. Bagamat nagkaroon si Gary ng isang mahigpit na pag-uugali, hindi siya kailanman naglagay ng daliri kay Jared. Ni minsan ay hindi siya nagduda kung sila ba ang kanyang mga kapanganakang magulang. Ngunit sa ngayon, naging ganoon ang iniisip ni Jared. Gamulo na halos hindi na siya makapag-isip ng maayos. Bilang resulta ng kanyang dilema, halos buong araw ang ginugol ni Jared sa pag-ikot-ikot. Hanggang kay Hana lang. Tinawag siya para kumain ng hapunan kaya tuluyan na siyang lumabas ng kwarto niya. Nang mapansin ni Hana ang maputlang mukha ni Jared, agad niyang tinanong, Jared, masama ba ang pakiramdam mo? Nay, ayos lang po ako, sagot ni Jared habang nakangiti. Ang hapunan ay isang tahimik at awkward na gawain. Sa buong kainan, walang nang-ahas na basagin ang katahimikan. Sa takot na maramdaman ng kanyang mga magulang na may mali, dali-daling hinubad ni Jared ang kanyang pagkain at palusot sa mesa. Nang makaalis si Jared, sina Hana at Gary ay nagpalitan ng matalim na tingin. Hindi matulungan ang kanilang sarili. Ang duo, naglabas ng mabigat na buntong hininga. Maaga o huli, kailangan nating sabihin sa kanya ang totoo. Sabi ni Gary sa mahinang boses. All these years, I have always seen Jared as my own son. Sa katunayan, nakalimutan ko na ang katotohanan tayo. Inampun siya. Bakit kinailangang sabihin ni Benedict ang ganoong kalokohan, namumula ang mga mata ni Hana sa kalungkutan. Judging from Jared's bad mood, malamang nalaman niya ang totoo. Hindi natin ito may tatago sa kanya. Hindi na bata si Jared. May karapatan din siyang malaman ang tungkol dito. Hindi tayo masyadong makasarili. Gary, umupo sa tabi ni Hana at hinayla siya sa yakap niya. Pero natatakot ako na baka iwan tayo ni Jared kapag nalaman niya ang totoo. Paano kung balak niyang hanapin ang kanya? Mga ipinanganak na magulang. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Matapos ang napakaraming taon ng pagiging ina ni Jared. Hindi niya maatim na mawala ito. Ang desisyon na hanapin ang kanyang mga kapanganakang magulang ay isang pagpipilian para kay Jared na gawin. Kahit umalis si Jared, gagastos ako. Buong buhay ko kasama ka. Upang aliwin si Hana, nagbitaw si Gary ng isang string ng mga taos-pusong salita. Sa gitna ng kanyang paghikbi, isinandal ni Hana ang kanyang ulo sa balikat ni Gary habang patuloy na umaagos ang mga luha. Pababa sa kanyang pisngi, pagkaraan ng ilang sandali, pinunasan ni Hana ang kanyang mga luha at bumangon. Pwede mo bang yayain si Jared na lumabas ng kwarto niya? Tanong niya. Tumanggaw si Gary bilang tugon. Mabilis siyang nagtungo sa kwarto ni Jared at kinapa ang kanyang mga buko. Laban sa pinto. Jared, please lumabas ka. May sasabihin kami ng nanay mo sa iyo. Walang ibang salita. Kinuha ni Gary kanyang leave. Nang mabigla si Jared sa sinabi ni Gary, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagkaroon na siya ng inkling kung ano ang kanya. Nagpaplano ang mga magulang na ipaalam sa kanya. Sa kaibuturan, nadama ni Jared ang labis na pagsasalungatan.
Bagamat ayaw niyang aminin na hindi niya sila pinanganak. Mga magulang. Naghihingalo pa siyang malaman ang tungkol sa kanyang mga kapanganakang magulang. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Jared na lumabas sa kanyang silid. Nang makarating si Jared sa sala ay naghihintay na sa kanya sina Gary at Hannah sa couch. Ang kapaligiran sa hangin ay nakaramdam ng hindi komportable. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto ni Jared na mayroon isang detalyadong kahoy na kahon sa mesa sa harap ni Hannah. Ito ay halos kasing laki ng palad. Dad, Mom, tawag ni Jared. Umupo. Ikinumpas ni Gary ang kanyang kamay para sunduin si Jared. Dalawang mahabang paghila ng sigarilyo si Gary bago siya. Nag-aalangan na sabi, Jared, hindi ka na bata. May isang bagay na nais naming sabihin. Ikaw, biglang napatikip ng bibig si Gary. Sa halip ay sinulyapan niya si Hannah na umiwas ng tingin. Siya ay hindi nais na maging tagapagdala ng masamang balita. Dahil pareho silang nag-aatubili na ibuhos ang katotohanan. Isang kumot ng katahimikan ang bumaba sa sala. Dad, Mom, no matter what, the both of you are still my parents. Hinding-hindi kita pababayaan. Mag-iingat ako sa iyo kapag matanda ka na. At biyayaan kita ng maraming apo hanggat gusto mo. Biglang lumuhad si Jared sa harap ni Hannah at Gary. Napaluha na naman si Hannah nang makitang nakaluhod ang anak. Sa pagmamadali, tinulungan siya nito sa kanya. At niyakap siya. Palagi kang magiging anak ko. Mama, huwag ka nang umiyak. Hindi man tayo magkadugo. Ikaw ang nanay ko. Sa lahat ng mga taon na ito. Ikaw ang nagpalaki sa akin para maging lalaki ako ngayon. Ako pa rin. Tandaan mo kung paano mo ako dinala sa ulan para bumisita sa klinik noong 5 taong gulang ako. Mahinang sabi ni Jared. Pinunasan ng luha ni Hannah. Nang marinig iyon, sa wakas ay nagawa ni Hannah na pawiin ang kanyang mga alalahanin. Jared, aaminin ko hindi ako sayo. Ina ng kapanganakan. Dahil ang isang sakit ay sumalot sa aking katawan. Ako ay naging baog at hindi ko na kayang magkaanak. Sariling. Isang araw ng taglamig. Natagpuan ka ng tatay mo sa tabi ng kalsada noong sanggol ka pa. Naaalala ko pa kung paano. Nanginginig ka sa sobrang lamig. Dahan-dahan. Sinimulan ni Hannah na ikwento kung paano nila inampon si Jared. Sa buong kwento, itinago ni Jared. Napatikip ang tenga niya. Dahil inihanda na ni Jared ang kanyang sarili para dito. Hindi siya partikular na nabigla. Noong nahanap ka namin, wala kang ibang suot kundi itong jade pendant. Sa lahat ng mga taon na ito, itinago ko ito sa kahon na ito. Binuksan ni Hannah ang maliit na kahon para makita ang isang kumikinang na jade pendant. Sa mas malapit na pagsisiyasat, kaya ni Jared, makita ang mga bakas ng pulang-pula na umiikot sa loob ng pendant. Nang kunin ni Jared ang jade pendant sa kanyang mga kamay, bumalot ang init sa kanyang katawan. Iyon ay, pakiramdam na parehong nakaaaliw ngunit hindi maipaliwanag. Ang jade pendant ay parang extension ng sarili niyang katawan. To be more exact, parang naramdaman ni Jared. Konektado sa jade pendant. Pakiramdam nito ay sumasalamin ito sa kanya. Anak, ito lang ang iniwan ng mga kapanganakan mong magulang para sa iyo. Iiwan ko ito sa iyong pangangalaga ngayon. Hindi namin have any other information about them. Mahinang sabi ni Hannah. Matapos ihayag ang katotohanan, mas naging komportable si Hannah. Ang mga bagay ay hindi kasing sama ng naisip ko. Jared, hindi ka namin pipigilan kung gusto mong hanapin ang mga kapanganakan mong magulang. Pagkatapos ng lahat, ito ay iyong sariling karapatan. Alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Dagdag ni Gary. Dad, Mom, please rest assured na wala akong pupuntahan. Ako ang iyong anak. Ito ay isang katotohanan na mangyayari. Never change no matter what. Seryosong sagot ni Jared. Nang makita ni Gary ang sinseridad ng kanyang anak. Napangiti si Gary. Tama iyan. Ikaw ang aking anak. Ipaglalaban ko ang sino mang magsasabi ng iba. Deklare ni Gary habang itinaas ang kanya. Mga kamao sa hangin. Kung sino man ang manggahas magsalita ng masama tungkol kay Jared sa harap ni Gary.
Hindi siya magdadalawang isip na kumilos. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap, bumalik si Jared sa kanyang silid. Sa sandaling isinara niya ang pinto sa likod niya. Sabik niyang kinuha ang jade pendant sa kanyang bulsa. Kaagad, nagsimula siyang magpasok ng kaunting espiritual na enerhiya sa jade pendant. Noong unang nakipag-ugnayan si Jared sa jade pendant, may nakita na siyang pahiwatig ng espiritual. Enerhiyang umiikot sa jade pendant. Parang may nakatatak sa loob nito. Nang subukan ni Jared na mag-inject ng kaunting espiritual na enerhiya sa pendant. Ang enerhiya ay tumalbog. Pabalik. Kakaiba. Parang may pumipigil sa aking espiritual na enerhiya na makapasok sa jade. Muli, nag-channel si Jared ng mas maraming espiritual na enerhiya sa jade pendant. Pero kahit gaano pa siya kahirap, sinubukan, hindi siya makalusot sa hadlang. Pinandilatan niya ang pendant na may malalim na kunot na nakaukit sa kanyang noo. Lugi siya, sigurado akong may laman itong pendant. Ngunit para maihayag ito, kailangan kong gumamit ng espiritual na enerhiya para pilitin ito. Bukas, habang malalim ang iniisip ni Jared, bigla siyang tinamaan ng revelasyon. May nakita na ako, mga palabas sa telebisyon kung saan mabubuksan lamang ang isang bagay kapag ito ay nadikit sa dugo. Kung ito ay isang bagay na naiwan ng aking mga kapanganakang magulang, dapat ko bang gamitin ang aking dugo upang subukan at buksan ito? Walang pag-aalinlangan. Kinagat ni Jared ang kanyang daliri at tumulo ang isang patak ng dugo sa ibabaw ng jade pendant. Nang bumaon ang dugo sa jade, kumislap ang maliwanag na pulang ilaw sa buong silid. Kaagad, isang mahinang paghiging. Umalangaw-ngaw ang ingay sa paligid ng silid habang ang jade pendant sa palad ni Jared ay gumuho sa alikabok. Kasabay nito, lumitaw ang isang babaeng figure mula sa pulang glow. Nakasuot siya ng sinaunang tradisyonal damit at may maselang katangian. Napakaganda ng babae na parang lumabas siya ng isang painting. Isang pakiramdam ng pagiging pamilyar ang tumama sa puso ni Jared nang makita siya nito. May kung anong bagay sa kanya na naakit sa kanya gaya ng nararamdaman nito. Parang siya ay isang taong nakilala niya. Mahal kong anak, buhay ka pa. Ito ay kahanga-hanga. Siya beamed maliwanag. Sa nanginginig na boses, tinanong siya ni Jared, "Sino ka? Sigurado akong pareho kayong curious at natatakot. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita sasaktan. Anak, ako ang iyong kapanganakan. Ina. Kahit na pinagsisisihan kong iniwan ka, wala akong ibang pagpipilian. Matigas ang ulo nila na patayin ka. Sino ang tinutukoy mo?" Nagsalubong ang kilay ni Jared. Sa halip na sagutin si Jared, nagpatuloy ang babae. "Anak, maraming bagay sa mundong ito. Ikaw ay walang alam. Hindi ka dapat mausisa, ni hindi mo dapat tuklasin ang mga ito. Napakaraming panganib. Nakatago sa hindi kilalang mga lupain. Dahil ang aking dugo ay dumadaloy sa iyong mga ugat. Ikaw ay dapat na mas katangi-tangi kaysa yung iba. Gayunpaman, hindi na kailangang matakot. Ipagpatuloy mo lang ang pamumuhay bilang isang ordinaryong tao. Hindi mo dapat itakda pa sa makalangit na kaharian o Dragon Island. Hindi ka dapat pumunta doon. Masaya ako na nabubuhay ka pa. Mapayapa. Huwag mo akong subukang hanapin dahil magiging walang saysay. Tandaan ang aking mga salita. Huwag pumunta sa Dragon Island. Hindi ka dapat pumunta." Unti-unting naging malabo ang anyo ng babae hanggang sa mawala siya sa hangin. "Sino ka? Ano ang nangyayari?" Sigaw ni Jared. Ngunit walang sumasagot. Bumalik ang silid sa tahimik nitong kalagayan. Tanging ang pulbos sa sahig ay nagpapahiwatig sa kanya na ang lahat ng iyon. Totoo lang ang nangyari. Dragon Island. Bakit Dragon Island na naman? Ano ang nangyayari? Si Jared ay lubos na naguguluhan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang babae, na sinasabing biological niya, ina, ay humahad lang sa kanya na pumasok sa makalangit na kaharian at Dragon Island. Gayunpaman, dinala siya ni Draco sa makalangit na kaharian. Hindi lang niya sinabi kay Jared ang tungkol sa Dragon Island. Kundi siya, sinabi rin ng huli na kailangang pumunta sa Dragon Island kapag tumaas ng husto ang kanyang kapangyarihan.
Ang isa ay nagsabi sa kanya na pumunta, habang ang isa ay patuloy na nagbabawal sa kanya na gawin iyon. Si Jared ay lubos na naguguluhan. Makalipas ang ilang oras na pag-iisip tungkol dito, hindi pa rin niya mawari. Siya ay nakalimot sa maraming bagay. Kaya imposibleng may maintindihan siya. Dapat dagdagan ko muna ang aking mga kakayahan at magpasya pagkatapos pumunta sa Nameless Island noong 15 ng Hulyo. Marahil, maaari kong malaman ang mga bagay na naging palaisipan sa akin pagkatapos pumunta doon. Nag-isip siya, at buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Nagpa siya na ihinto ang pag-iisip tungkol dito. Hinailan niya ang mga saplot sa kanyang ulo at nakatulog. Gabi na noon. Gayunpaman, maraming mararangyang sasakyan ang nakaparada sa pasukan ng Phoenix Bar. Mga gwapong lalaki at ang mga magagandang babae ay nagsasalo-salo sa loob, na may oras ng kanilang buhay. Sa sulok ng bar, may 12-dosenang walang laman na bote ng alak na nakatambak sa harap ng Layton. Nagkaroon siya, matagal nang umiinom doon, bagamat hindi maghahanap ng gulo si Jared sa pamilya Scott. Naging katatawanan si Layton, ang mataas na uri ng lipunan. Lay, alam kong tiyak na pupunta ka rito. Itigil ang pag-inom. Sobra ka na. Sa sandaling iyon, lumakad si Sandy, na nakasuot ng mga nakasisiwalat na damit, at umupo sa tabi ni Layton. Alam na kahit paano siya magmakaawa kay Jared. Hinding-hindi niya ito mapapatawad. Hindi pa banggitin. Lubos siyang napahiya sa class reunion. Pinili niyang umasa kay Layton para makatayo. Maliban sa kanya, wala siyang ibang maaasahan. Ang kanyang reputasyon sa upper class na bilog sa Horrington ay nagkaroon. Wasak na rin ng tuluyan. Ikaw, bakit ka nandito? Magwala ka. Nang makita ni Layton si Sandy. Natakot siya kaya itinulak niya ito palayo. Lay, takot ka pa rin ba kay Jared? Binigyan mo na siya ng 2 kumpanya. At nangako siya na siya. Hindi na maghahanap ng anumang problema sa iyo. Bakit natatakot ka pa rin? Hiling niya, nang marinig ang kanyang mga salita. Maraming tao sa bar ang bumaling sa panunukso kay Layton. Sila ay natutuwa sa katotohanan na si Layton, ang mapagmataas na supling ng pamilyang Scott, ay nahulog mula sa biyaya. Sa katunayan, ipinamigay pa niya ang kanyang mga kumpanya. Umangat ang galit sa loob ng Layton nang maramdaman niya ang tingin ng lahat sa kanya. Kalokohan. Bakit ako matatakot? Siya, hindi ako natatakot sa sinuman. Sa kalasinggan, hindi na niya alam kung ano ang takot. Lay, dahil hindi ka naman natatakot, bakit hindi tayo magkabalikan? Ipinadala na namin ang kasal. Mga imbitasyon. Hindi ka ba natatakot na maging katatawanan ka kapag hindi natuloy ang kasal? Nakaplano, tanong ni Sandy habang nakayakap sa leeg niya. Hindi alam ni Sandy na naging tawanan na si Layton sa upper class society. Kung hindi niya nilulubog ang kanyang kalungkutan ng mag-isa. Isang katatawanan. Sino ang naglakas loob na pagtawanan ako? Kahit na ang pamilya Scott ay nagbigay ng 2 kumpanya. Tinuturing pa rin kaming elite family. Sino ang naglakas loob na kutsain ako? Itingal ni Layton habang hinahampas ang mesa. Pilit, tinitigan siya ng lahat ng masama ngunit hindi nag-abala na aliwin ang kanyang mga panunuya. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Sa pagkakataong iyon, may biglang sumulpot habang pumapalakpak. Isang malamig na ngiti ang naglaro sa kanyang labi habang siya, kalahati, nakatitig kay Layton. Ang sayan ng pamilyang Scott ay natakot sa isang ex-convict. Ngunit ikaw, may lakas ng loob na magyabang sa bar. Livid. Tumahol si Layton. Who the F*** dares to insult me? Ako, gayunpaman. Nang makilala niya ang taong iyon, ang kanyang boses ay nanghina sa kalagitnaan ng pangungusap. Sa isang iglap, natahimik siya, kaunti at takot na napabulalas. Mr. Whittaker. Ang tao ay walang iba kundi si Tyrion mula sa pamilya Whittaker sa Summerbank. Kapag ang iba, nakita ng mga sayan na dumating siya sa Horrington, sinugod nila siya at pinalibutan siya. Gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito para makilala si Tyrion. Sa katunayan, kahit na ang ilang mga kabataang babae,
Binigyan siya ng mata. Kailangang malaman ng isa na si Horrington ay hindi man lang may kukumpara sa Summerbank. Kung ang dating ay isang pusa, ang huli ay magiging isang tigre. Gaano man kalakas ang isang pamilya sa Horrington, wala itong magagawa. Ang mayayamang pamilya sa Summerbank, magwala. Itinaboy ng 2 bodyguard sa tabi ni Tyrion ang mga Saiyan. Ang mga mayayamang kabataang iyon ay karaniwang mga suplado. Ang isa ay mas mayabang kaysa sa isa. Gayunpaman, sa kabila, na pinagsabihan ng mga bodyguard ng pamilya Whittaker, hindi sila nang ahas na magsalita at mabilis na umalis. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, labis na namangha si Sandy. Palagi niyang iniisip na mayroon siya. Naabot ang rurok ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pakikipag-date kay Layton. Gayunpaman, ipinakita sa kanya ng kanyang nasaksihan kung paano. Ignorante siya noon. Labas, may kailangan akong kausapin sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon kay Layton, umikot si Tyrion at naglakad palabas. Habang ginagawa niya iyon, sinadya niyang tingnan si Sandy, na nakatayo sa tabi ni Layton. Napansin niya ang titig niya. Siya, mabilis na itinaas ang kanyang ulo at ibinuga ang kanyang dibdib. Sinusubukan ng kanyang makakaya upang mapabilib siya. Isang ngisi ang dumampi sa kanyang labi. At diretsyong umalis. Samantala, pasuray-suray na lumabas ng bar si Layton kasama si Sandy. Pagsuporta sa kanya, naghihintay si Tyrion sa kanila sa isang Rolls Royce. Nang ibaba niya ang mga bintana ng sasakyan, nagturo siya, Layton, sumakay ka sa kotse. Tinulungan ni Sandy si Layton na sumakay sa kotse. Ngunit tinulak niya ito palayo. Scram! Agad siyang nagkunwaring nakakaawang tingin at sinulyapan si Tyrion. Hayaan mo siyang lumapit, dahil nagsalita na si Tyrion. Hindi nang ahas si Layton na tumutol. Dahil sa tuwa, binilisan ni Sandy ang pagpasok sa sasakyan. Humigit kumulang kalahating oras ang sasakyan bago huminto sa isang kalsadang ginagawa pa. Dahil walang ilaw sa kalye. Napakadilim. Mr. Whittaker, bakit mo ako hinanap? Sa pagwawalis ng kanyang tingin sa paligid ng madilim na paligid, si Layton ay labis na natakot na siya ay wala na. Lasing. Lahat. Umalis na kayo. Inutusan ni Tyrion ang kanyang mga bodyguard na umalis bago tumingin kay Sandy, na nagbukas ng pinto ng kotse at bumaba ng sasakyan na walang gana. With that, si Tyrion at Layton na lang ang naiwan sa kotse. Namumuo ang malamig na pawis sa mga perlas sa noo ni Layton. Hindi ko kailanman nasaktan ang pamilya Whittaker. Bakit? Hinahanap ako ni Tyrion at dinala sa ganyang lugar. Girlfriend mo ba ang babaeng iyon? Tanong ni Tyrion. Oo, hindi. No, she isn't. Umiling si Layton at nilinaw. Wala na siya. Napasimangot si Tyrion nang makita ang reaksyon nito. Duwag ka. Nakipaghiwalay ka lang sa kanya dahil sa Jared. Tama ba? Ex-girlfriend niya. Natigilan si Layton. Hindi alam kung paano nalaman iyon ni Tyrion. Hindi na kailangang tumingin sa akin ng ganoong sorpresa. Walang bagay sa Jazza na maaaring itago. Mula sa akin. Bilang ina po ng pamilyang Scott. Handa ka bang apihin ng isang ex-convict lang? Tanong ni Tyrion habang nakatitig kay Layton ng masama. Napabuntong hininga si Layton. Baka hindi mo alam ito. Hindi ko alam kung ano ang kahanga-hanga kay Jared. Ngunit siya, nagawang makuha ang pabor ng mga tao tulad nina Walter, Tommy, at William. Ang lahat ay tinatrato siya ng labis. Paggalang, hindi man lang may kumpara sa kanya ang pamilya ko. Hahaha, Walter, Tommy, at William. Napakalakas. Humagalpak ng tawa si Tyrion nang mapuno ng tingin ang kanyang mga mata. Nahihiyang nagpatuloy si Layton. Maaaring hindi sila bagay sa iyo, Mr. Whittaker. Ngunit ang aming pamilya ay walang katumbas sa iyo. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Layton, willing ka bang kunin? Tanong ni Tyrion habang hinihimas ang kanyang sarili. Mata, natigilan. Nagtanong si Layton. Anong pagkakataon ang sinasabi mo? Kaya kung hayaan kang maghayganti kay Jared sa puso mo. Ang mga taong nabanggit mo lang ay hindi. Lakas ng loob na tulungan siya. Paliwanag ni Tyrion na may kalahating ngiti.
Talaga. Nagningning ang mga mata ni Layton. Ngunit ang pag-asa sa kanila ay lumabo. Bakit mo ako tinutulungan? Mr. Whittaker, duda ako na ginagawa mo ito bilang isang ganap na altruistic na gawa. Ang kanyang pahayag ay naging sanhi ng pagtawa ni Tyrion. Hahaha. Altruistic. Hindi ako gumagawa ng mga bagay para sa kapakanan ng iba. Sa pamamagitan ng, tinutulungan kitang ibagsak si Jared. Tinutulungan ko rin ang sarili ko. Nakalimutan mo na ba ang relasyon namin ni Josephine? Pagkaraan ng ilang saglit na natigilan sa katahimikan. Tuwang-tuwa na napabulala si Layton. Gusto mo si Josephine. Ngunit sina Jared at, parang close talaga siya. Nag-proclaim pa sila na magde-date sila. Tama iyan. Paano ko hahayaang agawin ng isang ex-convict ang aking babae? To be honest, nag-break si Jared. Also ni Frederick. Kaya galit na galit siya kay Jared ngayon. Sa pagsuporta namin ni Frederick sa iyo. Sa tingin mo, may maglalakas loob na tumulong sa kanya. Tanong ni Tyrion na may masamang tingin sa mukha. Frederick, namilog ang mga mata ni Layton. Anak ni Mr. Lo ba ang pinag-uusapan mo? Tama ka, gusto rin ni Frederick si Josephine. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa kung paano silang dalawa nakapasok sa isang hidwaan dahil dito. Gayunpaman, mahirap para kay Frederick na ihayag ang kanyang sarili dahil sa kanyang katayuan. Isa pa, dahil sa ibang lungsod ako nanggaling. Hindi nararapat na gumawa ako ng kahit ano dito. Kaya naman, ikaw ang pinakaangkop na kandidato. Paliwanag ni Tyrion. Hindi mapigilan ang kanyang pananabik. Humagalpak ng tawa si Layton. Dapat may death wish si Jared. How dare niya saktan ang anak ng mayor. Siguradong magiging patay na siya sa pagkakataong ito. Kung alam ko sana ito mangyayari, hindi ko sana ibinigay sa kanya ang dalawang kumpanyang iyon. Kung papatayin mo si Jared, ibabalik sa iyo ang mga kumpanyang iyon. Ngumisi si Tyrion. Oo, tumango si Layton. Ano ang dapat kong gawin? Mr. Whittaker, alam ni Jared ang martial arts. At napakagaling niya. Malakas. Natatakot ako na. Huwag kang mag-alala. Maaari mong turuan ang dalawang bodyguard ko kung ano ang gusto mo. Pareho silang eksperto. Higit pa rito. Kung gagawin mo ito, ipinapangako ko na susuko si Jared. Pagkatapos, may ibinulong si Tyrion sa tenga ni Layton. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, naramdaman ni Layton ang malamig na panginginig na damaloy sa kanyang gulugod. Ginoo, Whittaker, ay, ikaw ba? Sigurado na ito ay maayos. Tiyak na mababaliw si William at maghihiganti. Anong kinakatakutan mo? Wala akong hinihiling na gawin mo kay Josephine. Siya lang ang magiging pain. Bukod sa, ibibigay mo siya sa akin. Hindi ako mapupuntahan ni William. Tinapunan siya ni Tyrion ng masamang tingin. Tama ka, tumango si Layton. Dahil sinusuportahan mo ako, wala akong dapat ikatakot. Pumunta ka, may tiwala ako sa iyo. Kapag naayos na ang usaping ito, magsasama-sama ang ating mga pamilya. At iyong, ang pamilya ay tiyak na magiging pinakamayamang pamilya sa Horrington. Tinapik ni Tyrion ang kanyang mga balikat.